Right, sir. Thank you, Mr. Chair, beloved Senator Bongo. Thank you for this opportunity. Ruel Pahati from Makati Medical Center. Po. To Sec Herbosa, no? Maganda po yung suggestion po ni Sec, no? Is it possible po kaya na para mas mapadali po ang ating proseso, tulad po nung sinabi niyo po kanina, Sec, ay pag na-deny yung isang ospital, total naman may usapan na sila, no? Sabihin na agad, pag-usapan na agad kung ano yung pwedeng maitulong upang mapabilis yung proseso. Hindi yung basta sasabihin na denied. Like po sa amin, yesterday, we have a meeting with the management, no? And I asked them, no? May pinasa po ang Makati Med management sa DOH na na-denied, na for the year 2024. And ang sabi po doon is wala na daw pong kinikater na high risk because of the 2024 dahil mababa na yung cases ng pandemic, no? Ang gusto lamang po sanang malaman ng mga manggagawa, no, is paano po mapapadali. And isang way po 'yon na napansin namin, yung sinabi ni Sec Herbosa kanina, na total naman nag-follow up yung hospital sa kanila. Sana po mabanggit na rin din po doon na patingin po nung inyong record para matulungan namin kayo, mas mapabilis po yung proseso. Kasi po, Chairman, ano po kami, we are catering sa Makati Med na 3,000 employees and we are also concerned sa mga agency workers. We're not focusing only on the regular employees but also ang pagtingin namin dahil nung pandemic, nagserbisyo din po yung mga maliliit nating mga manggagawa tulad ng janitor at saka mga security guards. No? It's a high time na mapag-usapan mismo directly ng DOH at ng management na nagsasubmit ng mga credentials sa kanila para ma-approve yung flosses, yung mga kulang, para hindi na pabalik-balik. Kung po pwede po, yun po sana ang pakiusap namin. Maraming salamat po, Chairman.